Welcome back sa Book Gaming Channel. So guys, meron tayong quick update para kay Lord9. Itong si Lord9 playable gamit ang inyong PC and then mobile device. At ito yung isa sa mga play to earn na pina-addict ko right now. Magkakaroon tayo ng mga step-by-step guide kung paano ba kikita dito sa bagong play to earn yan. So Book Gaming, wag mo nang patagalin. Pakita mo na yung si Lord9. So anyway guys, bago kayo magsimula, bago kayo maglaro ni Lord9, yung links niyan, ilalagay ko na lang sa description. So, yung mismong game nga pala ni Lord9, MMORPG siya. So, right now, basically, yung weapon level natin is level 38, pero this is infinite class. So, basically, kahit anong class naman yung gamitin nyo, walang magiging problema. And then, itong mga classes din, pwede nyo siyang i-combine. So, wala kayong magiging problema dyan. So, pag-usapan lang muna natin yung basic concept paano kumita kay Lord9. Guys, ako, ang tip ko agad sa inyo, kung gusto niyo mag-farm kay Lord9 at magkaroon kayo ng magandang earnings, at least, itong max skill mastery nyo, yung level mastery nyo. For example, ang ginagamit ko right now is Battle Shield, tsaka yung sword and shield, no? So, ito level 38 na. Ipa-level 50 nyo muna. Okay, guys, pa-level 50 nyo, madali lang magpa-level dyan, at the same time, bago kayo din mag-grind, tapusin nyo muna as much as possible yung mga early quest nyo. Kasi pag tinapos nyo yung mga early quest nyo, ma-open up nyo kagad yung mga features dito kay Lord9. Okay, so ma-open up nyo yung mga features dito kay Lord9. Kasi ang nagiging mali, no, hindi naman mali, technically nagiging hindrance lang siguro sa mga newbie, ginagawa nila is nag-mission muna sila. Although pag nag-daily mission ka, may mga magagandang loot kang makukuha. Yung nga lang, okay, yung mga features naman dito, hindi mo kagad ma-activate. For example, yung dungeon. For example, itong friendship level up. Yung guild, hindi mo kagad ma-open yan. So, suggest ko, mag-focus muna kayo sa main mission. Itong parang kulay golden, itong chapter na yan. Mag-focus muna kayo dyan. At least, umabot kayo ng Act 2, Chapter 1, Chapter 3, Act 2, hanggang Act 2 tapusin nyo para ma-open up nyo lahat nung nandito sa features ni Lord9. Okay? And for example, yun yung ginawa nyong approach, ginawa nyong diskarte, at least magpa-level 50 kagad, doon na tayo mag-focus, doon na papasok si mission, no? Pwede kayo mag-farm dito kay mission, at the same time, gawin nyo pa rin yung mga quest kasi mas marami yung experience point. And ayun na nga, nagawa mo na yung quest book, gaining level 50 something na ako, paano naman yung gagawin ko sa kitaan? Pag kitaan naman ang pag-uusapan natin, i-click nito si trading post. Okay, si trading post naman, yung mga nalulot natin mismong item dito kay Lord9, pwede nating ibenta rito kay trading post. So, makikita nyo sa akin, wala na kasi binibenta ko na yung ibang item dito. So, ilalagay nyo lang dito sa trading post at mabibenta natin siya ng gem or itong diamond rather, no? So, depende. For example, check natin tong weapon na lang. And then, for example, dito makikita nyo na kagad kung ano yung mga presyuhan. For example, itong mga rare, no, na knuckle, pwede mo silang mabenta ng 980. Pag uncommon naman, 50 gem something lang. So, hindi ganun kamalang ang common. Pero, kung madami ka namang binibentang uncommon, ay mas bababa pala. Marami ka namang nabibenta dahil nagpo-farm ka, naglulot ka, mas okay kasi mas malaki yung ikitain mo. So, ipunin nyo lang. No? So, by the way, click ko lang tong storage. Kasi yung iba, okay, iniipon ko muna. Chine-check ko din kasi yung magiging prices nito ni Lord9. So, yan, may mga item tayo sa storage na tinabilang muna natin. Yan. So, syempre, bebenta ko din yan. Tinitignan ko lang kung tataas or bababa ito price ng gem natin. Okay, so kailangan ipunin nyo din yung gem na yun. So, yung gem, pwede nyo i-convert sa real cash yan or ito yung or dyan, or gamitin nyo rin personally para palakasin yung character nyo. No? So, may mga item dyan na sa avatar tayo. Dito sa avatar. Sorry, dito tayo sa summon shop. No? Dito sa summon shop, for example, gusto ko mag-summon ng mga mas malalakas na avatars and character. Kasi yung mga cosmetics dito, guys, may mga additional stats na makukuha yan. So, pwede kong gamitin yung gem ko para magkaroon ako ng mas magagandang summon, mas magagandang item. Okay, so for example, in my end, pakita ko lang ulit yung avatars natin. Yan, may mga iba't ibang avatars na rin tayo. So, makikita nyo dito yung stats ng avatar na nakukuha natin. Guys. So, ang dami natin kung ano-ano lang. Ito, attack speed 6, attack speed 5. So, ito yung ginagamit ko kasi, definitely,
mas maganda yung stats nito. And then syempre, kahit na ito yung ginagamit ko as avatars, yung appearance niyan, pwede kang pumili na wala naman magiging problema kung ano yung stats mo. So, ibig sabihin, kahit anong appearance yung gamitin ko dito, yung avatar, yung nagmamatter in terms of the status in your gameplay. Okay, so ganun yung nangyayari. So, again, later on, magkakaroon tayo ng mga quest dyan. Ito, may mga pending quest ako dito. Anong scholar? Check na natin. Oy, baka nandito na rin yata ako. Data teleport lang. So yan, madali lang naman mag-teleport dun sa mga quest location natin. So ako din gusto guys, pag nag-AFK ako, that's the time na kinukuha ko yung wait lang, ito ba yun? Ayan. Na kinukuha ko yung mga daily mission. Wait lang, what's that? So ito mukhang fetch quest lang naman to. Yan. Okay. So again, yung mga links dito ni Lord9 ilalagay ko sa description kung gusto nyo laruin yung mismong game. At the same time, sa mga wala pang nilalaro kong play to earn, okay, kung gusto nyo itong gawing main na play to earn, kasi ako alam nyo naman, meron din akong mga ibang play to earn na palo-palo lang, hindi siya kukonsumo ng oras. Kasi si Lord9 talagang game to. So ako, almost hindi ko na pinapatay itong PC ko. Okay, although may auto features naman kasi si Lord9, papabayaan mo lang siya. Pero yung auto features na yun, dapat aalagaan mo pa rin ng function, si-set up mo pa rin, okay, something like that. And then, just like that, natapos na natin yung quest ni Isaac. No? So maghahanap ulit ako, magta-travel tayo sa ibang lugar para tapusin yung quest. Again, since level 38 pa lang itong account na ginagamit ko, mag-request muna ako, okay, para makuha ko din, and tuloy na mga kalaman natin, makuha din natin yung mga iba't iba pang features, makasali tayo sa mga boss hunt, boss raid, yung weekly, na mga mission, importante din yan. Tignan ko nga, alam ko may monthly pa nga sa missions natin, or weekly lang ba? Weekly missions lang, kasi medyo mahirap-hirap yan. For example, unique monster, medyo malakas-lakas yan. Kung medyo mababa yung level mo, may paglalagyan ka. Pero pag tinignan natin yung unique monster, yes, ang gaganda naman ng mga loot na ipoprovide para dito sa character natin. So, again, magkakaroon tayo ng mga update, tips and tricks dito kay Lord9. So, make sure na nakasubscribe, nakafollow kayo dito sa Bubok Gaming Channel. And with that, pag-inan natin pa. So, guys, again, mga links nasa description, update, magkakaroon tayo. Join din kayo sa Telegram group natin para mag-discuss tayo ng mga ano ba yung magandang approach dito kay Lord9. And syempre, always remember, Bubok Gaming loves you all. See you again in my next video.